Kaya apat kami pinag-uusapan yan, Pogo, drugs, EJK, lahat 'to related, eh, 'di ba? Kaya pag-uusapan po, huwag kayong mag-alala, pag-uusapan po natin yan. Hihingi lang din po ng reaction do'n sa sinabi sa Senate kahapon na ayaw niyo raw magbigay ng address, mga gusto nila ipatawag. Yung address? Well, actually, ang inaano ngayon, parang nadinig ko, no, na yung address doon sa ano, kay Kerwin Espinosa. Kasi ang ating COMSEC, they course it through the PNP. Hindi naman tayo ang direct na nag-imbita kay Kerwin Espinosa. Ang nag-invite doon si PNP. So, dapat ganun din ang gawin ng Senado. Huwag nila i-course through sa atin. I-course through nila sa PNP. And doon sa ano, kay Jimmy Guban, para nadinig ko rin ata, yung kay Jimmy Guban. Iko-course through nila yon sa Bucor. Not sa amin. Kasi nga, may responsibility yung protection and security ng mga PDLs is under the Bucor. Not with the House of Representatives. Kaya I think they're barking on the wrong tree. So, I hope that they'll be careful about it. Yung Sandro Chona, pambilyonaryo. Ay, Kong Benny and Kong Dan. Sir, personally, kayo po ba naniniwala na may inamin si former president kahapon? So tingin niyo po ba may pag-ako on his part? Kasi ang binabanggit po kaninang umaga ni Attorney Panelo, wala naman daw inamin. Figure of speech lang daw yung Davao Death Squad. Unang-una kasi, hindi naman resource speaker si Tony Panelo, eh. Abogado siya, ni dating Pangulo. So, hindi naman siya resource speaker. Pangalawa, nakita naman natin inamin ni former president yung talagang responsibility niya. Inamin niya, inako niya, eh. Yung mga pagpatay na yan, yung DDS niya, inako niya yan, eh. Ngayon, kung sasabihin ng ibang mga abogado niya na nagbibiro lang siya, di ko na alam kung anong... sa totoo lang, sabihin ko sa inyo, pag ako sinabi sa akin na papatayin ako, matatakot ako, eh. Di ba? Oo. Tapos sabihin sa akin, nagbibiro lang ako. Mahirap yan tayo. Ako tingin ko kasi that era was already passé. That's already done. I mean, let's face it, we evolve, to find out that those kind of treatment to the Filipino people about joking on serious matter will not be considered rightly by the Filipino people now. Kasi nga, I think the Filipino people are now waking up na nakikita po nila na may mali. Precisely because somebody na within their group have spoken about these things. So, tapusin na po natin yung mga joke-joke kapag once na nagsabi ka na doon. That's it, di ba? Sometimes, like for example, yun sa edad din po ni former President Duterte, and the way yung style niya ng panunungkulan for so many decades, we have seen yung strong personality niya, and he cannot change that anymore, being an old person. And I think nagmamanifest yun doon sa kanyang speaking from the heart, at pag nasasabi niya, nakikita ng mga lawyers niya na mali, so sinasabi na lang nila na joke. Pero ako, I understand yung situation ni Presidente. Being a mayor for so many years, tapos naging presidente, naging strong, then suddenly, babaguhin niya yung style niya. That's hard. That's hard. And that's the reason why meron siyang mga generals na nakaikot sa kanya to remind the people na hindi yun ang ibig sabihin ng presidente. Pero tapos na po yung era na yun. Dapat ayusin na po natin. So sir, tingin nyo wala nang kawala? Talagang dire-diretso na dun sa crime against humanity and possible makarating nga ng ICC, gamitin sa ICC yung kanyang pronouncement at pag-amin. Kasi alam nyo, I'm pretty sure, dapat hindi ako pabor dyan sa ICC na ever since nagsalita na ako sa niyan dati pa. But of course, the international community is really watching.
the Republic Act 9851, nakita ko rin yan, nabasa ko na meron pala tayong batas na gano'n. Yung jurisdiction over this matter will be under the Philippine courts. And establishing special courts can be done by the DOJ according sa Republic Act 9851, and all the international laws must be considered as well. Now, kung magpe-fail po ang DOJ on doing their job on this matter, then the more na ICC will take cognizance. So, I think it's really up to the DOJ to do their work. Sa akin, parang mas maganda na domestically na lang siya ma-prosecute, no? Para pag halimbawa, ang DOJ nagsabi na mayroong prima facie evidence na dapat siya ay ma-prosecute at ni-charge ng court dito, hindi na siya papatawag ng ICC. Dapat meron na ritong tinatawag na proper judgment ang ginagawa ng ating bansa. Diba? Yun ang sa amin. Ako, naintindihan ko naman ang kalagayan ng ating Pangulo tulad ni Congressman Fernandez. Yan po namin yan kasi wala nang naging mayor siya. Magulo sa Davao Nung naging mayor siya, talagang sa Davao magulo. Ang daming NPA, ang daming drug pushers. Ginawa niya, nilinis niya. Yun din ang kanyang ginawang template sa buong bansa. Naunawaan ko po ang ating Pangulo tungkol dyan. Subalit, hindi niya pwedeng i-skirt ang responsibility ng isang leader ng bansa. Siguro kung siya ay a private person lang, magsalita siya ng ganyan, magbiro siya, okay pa Pero pang isang pangulo ng bansa, nagbiro ng ganyan, ginagawa lang sa babae, nakakatakot yan, gagayahin ng bawat Pilipino yan, maghahamon, sasabihin na papatayin kita, biro lang yun. Baka gayahin na ng Pilipino yan, anytime. Yeah, actually, nangyari yan noong panahon nun. Naging strong yung mga mayor, mga nagmumura na rin. Maraming ganun. Maraming nag-emulate ng ginagawa niya. And I hope na mag-stop natin na po talaga yan. You know why? Sana Because- hindi ka magmura pag governor ka na. Alam mo kung bakit ko nasasabi na dapat this have to stop? Yun ang sinasabi natin, the law must be applied to all or none at all, di ba? Ngayon, ang problema, kung halimbawa nagmumura si former president sa Senado, tapos inayaan natin magmura dito, what prevent others to make that kind of statement as well? Papatay. Halimbawa, si Laila de Lima, o sabihin niya, patay. Contempt mo siya, or pag hindi winidraw. Kasi pinabayaan natin. So, huwag natin hayaan na dungisan yung institusyon. Hayaan na natin dungisan tayong mga parliamentarians. But yung mismong institusyon na mapapunta yung record ng mga sinasabi ng bawat isa dyan, na babasahin ng mga susunod na henerasyon, nakakaya tayo. Nakakaya. Di ba babasahin nila, wala man lang nag-stand para i-delete o tanggalin yon sa record ng Senado? And even in us? Kaya nga sabi ko, pag dito, hindi ako papayag na maput into record yan. Mabubura ko yan. I mean, that I'm Point of order. I'm pretty sure all of the chairman and all the members will agree with me na hindi po natin pwedeng ilagay sa record yan. Lalabas dyan yan lahat ng mura. Lahat ng mga masasakit na salita na hinayaan natin. At tayo ang sisisihin ng mga susunod na henerasyon for that. I like our people to know na lahat po ng pronouncement ng